Sa video ito mga idol, pag-uusapan natin kung paano magkaroon ng ads on Reels. So alam niyo naman itong ads on Reels na ito, maraming naghahangad nito dahil malakang pwedeng kitain natin dito sa pamamagitan ng mga ads na lalabas sa ating mga upload na Reels. May lalabas lamang na ads sa ating mga in-upload na Reels, yung kung tayo ay na-invite na or eligible na dito sa ads on Reels. Kaya sa video ito pag-uusapan natin kung paano mag-ads on Reels or kung ano ang mga requirements na para tayo ay ma-invite sa ads on Reels. Ads on Reels na ito ay for invite lamang ito guys. So ibig sabihin lamang po hanggat hindi ka dito na-invite ni Facebook sa ads on Reels ay hindi ka nito magkakaroon. Kasi itong ads on Reels ay wala ito sa monetization tools natin. Lumalabas na lang ito sa monetization tools natin kapag tayo ay na-invite na dito ni Facebook. So para posible tayong ma-invite sa ads on Reels. So kung page ang ginagamit mo guys, so kailangan mayroon kang 1k followers sa loob ng 30 days o 1k followers o higit pa. Kailangan din guys yung page mo ay 1 month na ito or higit na sa 1 month old yung iyong page para posibleng ma-invite tayo dito ni Facebook sa ads on Reels. At kung personal account naman ang gamit mo guys, kailangan naman dito ay naka-turn on yung professional mode mo. So alam nyo naman siguro yun guys, kung isa kang content creator, so para kumita ka dito, napaka-importante na turn on talaga yung professional mode natin. Requirements pa dito guys para ma-invite tayo sa ads on Reels ay kailangan ay eligible na tayo sa in-stream ads. Kumbaga monetize na tayo sa in-stream ads. So isa ito sa requirements dito ni Facebook na bago tayo ma-invite sa ads on Reels ay kailangan nauna yung in-stream ads na may eligible tayo doon or ma-monetize tayo doon. Saka i-review ni Facebook yung ating account kung tayo ba ay pwede nang magkaroon ng ads on Reels. So syempre guys, kahit naman eligible na tayo sa in-stream ads, syempre kailangan natin pa rin sundin yung mga monetization policies ni Facebook para tayo ay ma-invite sa ads on Reels. Kasi itong ads on Reels na ito, ang na-invite lang dito ni Facebook ay yung mga malinis ang account, yung walang violation. Kasi itong ads on Reels nito, bago kayo i-invite ni Facebook, ay i-review niya muna yung ating account kung ito ba ay walang violation. At kung wala nga itong violation, ay pwede tayo ditong ma-invite ni Facebook sa ads on Reels. So kaya kung gusto nyo guys ma-monetize sa ads on Reels, ay kailangan monetize niya kayo sa in-stream ads. Higit pa dun ay wala tayong violation. Kadalasang namumonetize ni Facebook or na-invite ni Facebook sa ads on Reels ay yung maganda yung performance. Baka nagtataka ka kung bakit hindi ka pa na-invite sa ads on Reels, baka yung performance mo ay mababa. Mas malaki yung posibilidad na ma-invite tayo sa ads on Reels kapag yung performance natin ay maganda, yung views natin sa Reels ay may malaking views ito. Higit pa nga dun guys, yung sinabi ko kanina ay monetize na tayo sa in-stream ads at wala tayong violation na nagawa kay Facebook. Para magkaroon ka guys ng ads on Reels ay may dalawa itong senaryo. Una, i-invite ka ni Facebook sa ads on Reels. Kapag na-invite ka dito ay magsisit up ka na dito at magsisimula ka na ditong kumita. Pangalawang senaryo guys, ito yung mag-a-apply ka kay Facebook. So yes, sa panahon ngayon guys, uso na yung apply kay Facebook para magkaroon ng ganitong tools, para ma-monetize sa ganitong tools or para ma-invite sa ads on Reels. Kadalasang nagkaroon ngayon ng ads on Reels guys ay hindi na na-invite ni Facebook, ay mismo na nag-apply kay Facebook para sa ads on Reels. Napaka-effective naman guys ng pag-apply ng ads on Reels. Kung hindi nyo pa guys alam kung paano mag-apply sa ads on Reels, so ituturo natin yan sa inyo para wala kayong mga tanong-tanong. Para makapag-apply tayo sa ads on Reels, una natin gagawin dito sa profile natin, so i-screenshot natin ito. Sunod, pag na-screenshot na natin to guys ang ating profile, pindutin natin tong 3 dots sa gilid. Pindutin natin tong copy link sa ibaba. So ika-copy link natin yung profile natin. Kung maaari guys, yung mga reels natin upload ay i-screenshot din natin. Sunod guys, napaka-importante yung performance natin. So i-screenshot natin to. So yun nga guys, kapag tapos na natin may screenshot yung mga sumusunod na sinabi ko, pindutin natin tong 3 lines sa taas, itong sa gilid. So itong lalabas, scroll lang natin pababa. Dito sa baba, pindutin natin tong help and support. At piliin natin tong report a problem. At sunod, scroll lang natin pababa, pindutin natin tong continue to report a problem. Tapos itong include in a report. So dito, kung page ang gamit mo, so ang pipiliin mo dito page. At kung personal account naman, ang pipiliin nyo dito ay profile. So halimbawa ako, page ang gamit ko, ang pipindutin ko yung page. Dito, kung makikita ninyo guys, so dito na natin ilalagay yung ating pag-a-apply kay Facebook para sa ads on Reels. Kung makikita nyo itong upload from phone, pindutin natin yan. Kikita natin dyan yung mga in-screenshot natin, kukunin natin yon. So kapag pinindot mo yung mga in-screenshot natin, ay mapupunta yan dito sa space. Kapag tapos na yung malagay natin yung screenshot natin, dito na tayo sa describe the issue. Ito sa describe the issue, i-describe na natin dito yung gusto natin na i-apply. So kailangan guys, sa pag-a-apply natin o paglalagay dito ng text para sa pag-a-apply ng ads on Reels ay ilagay natin yung apply. So wag natin yun iwawala kasi nag-a-apply tayo kay Facebook para sa ads on Reels. Siyempre gandahan natin guys yung ating sasabihin dito para tayo ay ma-invite ni Facebook. Tulad nito guys, example ito. Dear Facebook team, I would like to apply for ads on Reels.
I have more followers and I already eligible on in-stream ads, my reels get more views and I have good performance, I don't have any violation and I promise to always follow your monetization policies. I hope to give me chance to invite ads on reels, thank you. Ito sa pinakababa ng describe the issue, ilagay natin dyan guys yung pinapiling natin dun sa profile natin. So ilagay natin dyan. Kapag okay na guys, tapos na guys, so pindutin natin tong saranggula sa taas para mai-submit na yung ating pag-a-apply sa ads on reels. At kapag na-submit na, hintay na lang tayo ng ilang week kung tayo ba ay pwedeng ma-invite sa ads on reels. So ganun lang guys. Siyempre guys, kapag nag-apply ka dito kay Facebook bago ka magkakaroon ng ads on reels, ay i-review muna yung iyong account. I-review ni Facebook kung ito ba ay malinis o walang violation. At kapag ito nga ay nakita ni Facebook na may violation, ay pwedeng hindi tayo ma-invite. Baka magtaka ka na nag-apply ka na kay Facebook pero ba't hindi ka na-invite? Malamang ay meron kang violation. Kaya bago kayo mag-apply dito kay Facebook, mabuti guys na tingnan nyo muna yung mga account nyo kung meron ba itong violation. Pero kung may violation kayo at hindi natanggal yung violation nyo, mag-apply pa rin kayo guys. Sumalay nyo diba? Si Facebook ay nagkakamali din minsan. Kahit nga ang followers ay 400 pa lang ay nai-invite na ngayon sa ads on reels. So ganun lang guys kadali. Sana nasabayan nyo ito. Sana i-share nyo ito guys para malaman din ng ibang baguhan dyan. At para sa marami pang tips, i-follow nyo ako. At kung nakapalo ka na sa akin, maraming salamat naman.